Ang nakaraan. Inutusan ni Jungwon na saniban ng demonyong monghe ang Outer Hall Master, at nasunod ang plano nitong magpaturo kay Yeochon ng basic martial arts. Sa malayong lugar kung saan natagpuan ang mga bakas ng katawan ni Newmon, magkikita ang kanang kamay ng Hallmaster ng Phoenix Pavilion. Kahit na pangatlo sa pinakamalakas si Newmon sa kanilang organisasyon ay sinapit pa rin ito ang malagim na nangyari sa kanya. Kaya't masyadong na-curious ang shaman, nagsimula siyang banggitin ang kanyang spell. Ang spell na ito ay nagpapakita kung ano ang sinapit ng katawan o ang mga labi nito. Habang nakikita ng shaman ang mga nangyari kay Newmon, napansin niyang ang pumatay dito ay isang blue spirit. Kinabahan naman ito, kaya paghahandaan niya muna ang lahat bago ito kalabanin ng harapan. Sa Moxword Manor, habang nakamasid ang blue spirit kay Jungwon, napansin nitong ang ibang mga martial artist ay unang pinag-insayuhan ay ang mga basic, pero dito kay Jungwon ay pinagsama-sama niya ito at nakabuo ng basic technique. Sinabi din niya na dapat ay paulit-ulit ang isang galaw muna, pero sa kanya ay madami na. Ang kulang na lang dito ay kaunting mahasels sa katawan sa pamamagitan ng patuloy na pagte-train. Kaya't natawag niya itong isang genius. Ang akala niya ay magpapaturo ito sa kanya, at magmamakaawa, pero kung gusto niya naman bakit hindi sabi niya sa sarili. Bigla naman itong nag-blush, at naloka sa mga pinag-iisip niya. Sa kabilang banda tinawag naman ni Jungwon si Go-chan, para utusan ito. Sa Zuyang City, nakarating na si Go-chan sa Eternal Orchid Pavilion, kung saan ay inutusan siya nitong maglagay ng mission para sa Intel Organization, at ito ang kanyang hinahanap. Pero nanlulumo naman si Go-chan, dahil sa ang Intel Organization na ito ay ang pinakamahina at nag-iisa lamang dito sa city, ngunit napahinto siya, napaisip kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para kay Jungwon, at naging sunod-sunuran na siya ng tuluyan. Bigla naman itong naalala ang mga panahon noong bata pa siya, ipinamigay siya ng kanyang mga magulang, at dahil dito, ay pinalaki siya ng isang assassin. Hindi naman siya talentado parte dito, kaya't napilitan siyang magretero. Natsyempo lang na nakasama niya si guard cam, hindi naman siya mabuting tao, at ginagamit lang siyang parang isang bagay. Gayon din naman ang kanyang nararamdaman kay Jungwon, pero wala siyang reklamo dito, dahil nga wala siyang talento kahit nasaan man. Susunod na lang sa kung saan siya dadalhin ng kanyang buhay. Mas mabuti naman ang kalagayan niya ngayon, konti lang ang kanyang trabaho. Nangangamba lang siya kay Jungwon, kung saan pa ito pupunta, at ang kanyang mga masasamang gawain, delikado din ang kanyang buhay, dahil sa poison na dugo ni Jungwon, pero kahit pa ganun ay susunod na lang siya at tatapusin ang utos nito. Dumating naman ang may-ari ng pavilion, may kasama itong babae. Nadismaya naman si Go-chan, dahil umaga pa lang ay lasing na ito, kaya't inutusan niya na lang itong kunin ang misyon. Pinakita naman ito ang magandang babae na kasama niya, siya pala, ay bagong salta pa lamang, kaya pinipilit niya itong i-entertain si Go-chan. Nagalit naman ito at sinabihan siyang palabasin ito, dahil ang request na ito ay galing sa importanteng tao. Sinampal naman agad ang may-ari, at nagalit ang babae sa kabastusan nito. Bigla siyang nagtanggal ng wig, at nagtumbling sa ulo ng may-ari ng pavilion, inupakan niya naman ito ng husto. Habang si Go-chan naman, ay nag-aakmang bumunot ng kanyang espada. Sinipan ito ang lamesa patungo sa kanya, bigla itong nagsalita ng long time no see low-ranking assassin na pang-86. Naalala ni Go-chan ang ganitong klase ng teknik na ginamit sa kanya ngayon. Dismayado naman ang babae, dahil hindi siya nakilala ni Go-chan, at ang tawag pa niya dito ay pang-86. Ang babae pa lang ito si Hacherin, apo ng isa sa 4 na pinuno ng pinakamalakas na assassin organization, ang Flying Assassin Sect. Ang tawag naman ni Go-chan dito ay Miss. Makagawa ng maraming murder, 100 tao at 100 mapapatay. Ito ang ritual na ginagawa upang maging isang pinuno ng Flying Assassin Sect. Pag nagawa mo ito ay susuportahan ka, bilang kanilang pinuno, at mapapasama ka sa 4 na pinakamagaling na assassin sa buong Zongyuan. At makakatanggap ka rin ng isang poisonous na sandata galing sa kanila. Huwag kang gumalaw sabi nito, at tatanggalin ko ang paralysis sa iyong katawan. Nagtataka naman si Go-chan, at mayroon na itong benevolence needle na isang poisonous na sandata, ang ibig sabihin lang nito, isa na siyang sect leader. Bagamat siya lang ang pinakakarapat dapat na maging tagapagmana ay mayroon itong isang taglay na makakadisqualify sa kanya, at ito ay ang kanyang nakakainis na ugali.
Maraming tao ang hindi naniniwala na makakapatay ito ng 100 tao dahil nga sa kanyang ugali. Naalala pa niya na noong bata pa ito ay napakarugante niya at mahilig gumawa ng gulo. Nagulat na lang siya nang lumaki na ito bigla. Tapos naman na siya sa pagtanggal ng paralisis sa katawan ni Go Chan. Hindi naman ito makapaniwala magkikita sila sa ganitong lugar, sabi pa ni Hacherin. Napatango naman si Go Chan, at tinawag niya pa rin itong Miss, bigla naman siyang binara nito, at sinabing sect leader, kaya't nanghingi agad siya ng paumanhin. Nagtataka naman siya kung nagbago na ang ugali nito. Proud na proud si Hacherin na siya na ngayon ay isang sect leader. Nasabi naman itong kaya't di niya ito inaasikaso na bilang isang sect leader, dahil nagretero na siya, at bigla naman siyang lumuhod dito kasabay ng sorry. At mabuti na ring nagkita silang dalawa, ang hinihintay niya kasi ay ang unang prinsipe ng Moxword Mahanor, dahil puno ito ng kalibugan, kaya't nagpanggap na lang muna siya dito, pero nandito naman na si Go Chan, at madali na itong makakapasok doon dahil sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, sabi ni Go Chan. Mayroon kasi siyang nasahgap na impormasyon na ang intermediate assassin na pang-29 ay nabigo sa kanyang misyon, bigla namang naisip ni Go Chan na ito ay si Guard Cam. Hindi siya naniniwala na mabibigo si Guard Cam sa misyon na ito, dahil magaling itong assassin, at ngayon na siya ay missing kaya ito ay ikinokonsidera nilang patay na. Ang golden rule ng assassin sect, ay kung hindi makumpleto ito ng isa, ay tatapusin naman nila ito kahit na anong mangyari. Binalikan naman niya ang katanungan ni Go Chan, na kung bakit siya nandito, ang sabi nito papatayin niya ang pangatlong prinsipe ng Moxword Mahanor. Puno naman ang kaba sa dibdib ni Go Chan dahil dito. Balik naman sa Moxword Manor. Masyado nang nauumay ang Blue Spirit sa kakatingin kay Jungwon, mula umaga hanggang hapon ay ito pa rin ang kanyang ginagawa, kaya sabi ni Jungwon ay mag-dinner na sila, tuwang-tuwa naman ang Blue Spirit dahil dito. Nang kumakain na ang katulong, ay natanong ni Jungwon kung masarap ba ito, at sinagot naman siya agad ng oo. Pinoposes ng Blue Spirit ang katulong para siya ay makakain, at maramdaman muli ang feeling ng pagkain. Ngunit nadidismaya lang siya sapagkat hindi kinakaya ng katawan ng katulong ang kanyang pagsanib at umaabot lang ito ng 15 minuto. Napansin naman ng Blue Spirit na sobra ang pagkainteresado ni Jungwon sa shamanismo, na ipaliwanag ni Jungwon na interesado siya sa isang teknik na nabasa niya dito sa aklat, ang 6-person spirit summoning technique. Hindi pa siya nagsisimulang magpaliwanag ay may naramdaman na silang mali sa paligid. Napansin din naman ng Blue Spirit na mas lumakas na ang senses ni Jungwon. Dinala na ni Go Chan si Hacherin sa kanyang kwarto, at dinalahan ito ng damit pangkatulong, ngunit parang ayaw ata nito. Habang ginagawa ito ni Go Chan, ay nangangamba siya sa kanyang buhay dahil trinaydor din niya si Guard Cam kung kaya't papatayin din siya nito. Nang magpapalit na ito ng damit ay napagdesisyonan ni Go Chan na lumabas, pero sabi ni Hacherin kung gusto niya bang tumingin habang nagpapalit ito, paminsan-minsan lang naman daw. Namula naman ang mukha ni Go Chan. Pero sabi naman nito ay joke lang, at tawang-tawa ito sa kanya. Pero iniba nito ang usapan at nagpasalamat na nakapasok ito, dahil sa kanya. Sumagot din si Go Chan na gusto nga niyang ipaghiganti si Guard Cam, pero sinasabi niya lang ito para makumbinsi siya na hindi ito paghinalaan. Natutuwa naman si Hacherin na nandito si Go Chan, na kahit na retired na ito ay tutulungan pa din siya, kung kaya't malaki ang tiwala niya dito. Nagpasalamat naman si Go Chan at biglang talikod, pero ang hindi niya alam ay paparalyze na naman siya nito. Iyon ang gusto mong sabihin ko sa'yo, pero wala kang ginawa nang mamatay ang kapwa mo assassin, kung ganun ay sa iba ka na nagiging loyal, sabi pa nito. Natatawa din siya na may plano pa itong patayin si Guard Cam na kahit siya ay isang basura lang na napilitang magretero dahil ito ay walang silbi. Sa oras na ito ay napagtanto ni Go Chan na alam na pala lahat ni Hacherin ang mga ginawa niya. Nasusuka din siya sa mga kagaya ni Go Chan na kahit na tumanda na, ay hindi pa rin natututo, kaya't dapat lang sa mga katulad niya ay mamatay. Naaawa naman si Go Chan sa kanyang sarili, dahil wala siyang magawa sa ganitong sitwasyon dahil siya ay mahina lamang. At may plano pa itong i-frame up siya, at ang kalalabasan ng mangyayari, ay pinatay niya si Jungwon para ipaghiganti si Guard Cam, at nagpakamatay na din. Nang sasaksakin na siya nito, ay biglang lumusot ang kamay ni Jungwon at ginamitan niya ng ritual of attachment ang punyal ni Hacherin para makuha. Nang makapasok na si Jungwon ay tinawag naman niya si Go Chan sa kanyang pangalan, at kung nasa panganib ba ito.
Sa mga pagkakataong ito, ay naramdaman ni Go Chan sa isip niya, na napaka-cool pala ng demonyong bastardo na ito.